Yon mga kabisyo, medyo iisip-isip tayo ngayon kasi nandito tayo sa hanging coffin ng Sagada. Okay. Nandito si Kuya Romeo. Kuya Romeo, halika rito sandali. Kuya Romeo, ano bang istorya? Bakit yan nakabitin yung mga kabaong na yan? Para protektahan po ang kanilang mga kabaong. Protektahan, no, yung mga kabaong. Oo. Protektahan laban sa Animals. animals. Yung paniniwala kasi dati, mangyari, pupuntahan ng mga animals pagka nandiyan sa baba, Oo. kakainin, no? Oo. Ah. Ayaw po nila na magagalaw po yun. Ayaw nilang magagalaw yon. Oo. O, kaya ngayon, hinang, no? Marami Oo, pa yan, ano? Dito, marami ano? lang. Nandun pa sa baba. Nandun pa sa baba. Okay. So, ba't iba-iba yung size? Siyempre, Sa size ng tao. ng size ng tao, may mahaba, May mahaba. may hindi mahaba. Pero merong tinutupi, nakatupi. Ano Oo, siya? nakabaluktot siya. Nakabaluktot siya. Ganun pala yan, no? O, sige ha. Salamat kay Romeo, ha? Oh, thank you, sir. Ito ating tour guide, no? Okay. Mga kabisyo, nandito tayo kasi ito nga, sagad, no? Sagad, hanging. Ang pag-usapan natin, yung negosyo na hanging. Hanging, ibig sabihin, parang dead na, mamamatay na. Tutuloy pa ba natin yung, sagad-sagad na, Dok, sagad-sagad na yung aming mga paghihirap, tutuloy pa ba yung negosyo o sasarado na lang namin? Mga kabisyo, bago nyo isara, pag-isipan nyo muna ito sasabihin ko. Kasi maraming mga negosyo, hindi naman talaga sinasara pa muna. Anong ginagawa? Inaayos nila kasi maraming mga options pa para hindi lang basta maisara ang iyong negosyo. Pwede ka pang kumita, pwede mo pang mahabol yung kapital mo. Bakit? Kasi ganito, option number 1. Kesa isara mo kaagad, ang gawin mo, medyo ayusin mo muna ng konti para ngayon pwede mong maibenta. Ibebenta mo yung negosyo mo sa iba. Pwede kasing nagsasara ka, hindi naman dahil talagang pabagsak ang negosyo mo o lolokohin mo yung tao. Sa halip, hindi mo lang na maasikaso na yung negosyo mo. Pero napakaganda pa ng potensyal ng iyong negosyo. Kaya gagandahan mo, gagawan mo ng papel na marketing mo, selling mo, mga concept mo lahat. Para ngayon, posible mo pang maibenta, maipasa sa iba na gustong magnegosyo. Dadalhin nila yung pangalan, dadalhin nila yung years of experiences ng negosyo na yan. At ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataon matayo yung may pagpatuloy yung negosyo. Ano pa? Mga kabisyo, pwedeng hindi mo naman ibenta. Busy ka lang, may ibang magpa-partner. So, ang mangyari, hahanap ka ng partners or gagawin mong corporation yan at ngayon may iba kang mga magiging kapwa owners din at sila ang magtutuloy ng negosyo mo. So, hindi basta-basta sinasara. Pero, Dok, kasi talaga namang mangyari, isasara ko na kasi talagang palugi na siya. Mga kabisyo, aminin mo, baka kasi sa pagmamanage mo lang, talagang bumabagsak. Pero pagka medyo inopen up mo yan sa ibang tao na baka interesado, gustong magtuloy at strategically, no, pwede nilang makuha yung negosyo mo kasi may number of years of experiences na yan, may pangalan na yung negosyo mo, kaya baka interesado pa rin talaga sila kahit na naging honest ka sa kanila na medyo pabagsak na ang negosyo mo o palugi na. Ano pang option mo? Kabisyo, baka naman nalulugi ka lang pero kailangan mo lang ng additional na kapital para mas mapaiusad mo pa ang iyong negosyo mo. Pwede ka mag-loan sa bangko o hanap ka rin ng iba pang pwede maging partners para yung financial capacity ng iyong negosyo mapalakas at ngayon maituloy mo pa ulit ang negosyo mo. Baka kailangan lang na restructuring sa financial o pag-aayos ng iyong kapital, no, para maipatuloy ang negosyo. Kaya mga kabisyo, eto, hanging medyo na dead na yung ating negosyo. Huwag basta-basta isiping isara kagad. Posibleng marami pang options na ngayon bilang isang negosyante, nakakalungkot yun magsasara ang negosyo mo. Pero baka nga opportunity pa rin yan na ikaw ay kumita, mabawi mo ang puhunan mo, or makatulong ka pa sa iba. Kaya pag-isip-isipan natin, no, wag lang basta-basta isara, ihang natin negosyo natin ng ganyan. Pag-isipan, isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Wag nating hayaang madeds ang negosyo. God bless. Bye-bye.